Ang babae ay tumagal ng 10 taon upang manganak ng isang sanggol. Hindi okay, nagsilang ang demonyo, ngunit ang sanggol na kapanganakan pa lang, hindi umiyak oo. Pero sa tuwing may nakikita ako, kinakagat ko. Ang babaeng iyon pala ay ginahasa hanggang mamatay ng anak ng isang medium. Gusto ng lahat na bugbugin ang hamak na lalaking ito hanggang mamatay. Kahit sinubukan niyang tumakas ay nahuli pa rin siya ng mga taga-nayon. Ang mga taga-nayon, upang ipaghiganti ang batang babae na kanyang pinatay, ay itinali sila sa isang kahoy na tulos at sinunog silang buhay. Nang malaman ng guro, agad siyang nagalit. Upang maipaghiganti ang kanyang anak, hinukay niya ang babae. Araw-araw pakainin siya ng 10 kilo ng dugo ng ahas, para lumaki ang sanggol sa tiyan. Ngunit sa hindi inaasahan, ang sanggol sa tiyan ay dumudugo araw-araw. Sa huli ay nanganak siya ng demonyong uod. Ang bagong silang na demonyong uod ay lubhang mabangis, kinagat nito ang hilit hanggang sa mamatay sa mismong lugar. Rinig ni uncle ko ang balita at mabilis na inakay ang mga tao. Nanumpa siya na hindi niya hahayaang mabuhay ang dyablo sa lupa. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, pagkabukas pa lang niya ng pinto ng kwarto ay biglang tumalon ang uod mula sa wardrobe. Sa hindi inaasahan, ang alindog ay likas na walang epekto sa demonyong uod. Tinalupan ng uod ang anteng-anteng sa kanyang noo. Ang espadang kahoy ay hindi nasaktan ni Kititing ang demonyong uod. Nakita ni Tiyo ko na hindi madaling harapin ang mga uod, mabilis itong tumakbo palabas at isinara ang pinto. Agad na tinatakan ang anteng-anteng sa pinto. Pagkatapos ay hiniling niya sa lalaki na kumuha ng panggatong at ihulog ito sa pintuan. Ang tanging paraan ay ang maglunsad ng apoy upang masunog ang demonyong uod. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, humakbang pa lang ang kapitan para sindihan ang apoy, nang bigla siyang sinunggaban ng uod sa silid. Nang makitang malapit nang mamatay ang kapitan, buti na lang at napigilan ito ng ina ng mga uod sa oras. Binitawan ng bagong demonyong uod ang kanyang mga kamay. Ngunit ang uod ay mayroon ding matapat na panig, at determinado pa ring nag-apoy upang sunugin ito. Nag-aalala si Mother Devil na baka mayrita ng mga tao sa labas ang mga uod. Sinabi niya sa kanya na huwag saktan ang buhay ng mga taga-nayon sa labas. Pagkatapos ay nagmadaling lumabas ang ina ng demonyo, upang akitin ang mga taong iyon. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, sumugod na lang palabas ang inang demonyo, at sinaksak ng isang tao sa dibdib. Bumagsak siya sa lupa at agad na huminto sa paghinga. Nang makita ng mga tao na hindi na humihinga ang inang demonyo, naisip nila na natatakot ang uod. Patuloy nilang binubugbog ang katawan ng inang demonyo, para akitin ang demonyong uod na patayin ito. Ngunit sa hindi inaasahan, pagkatapos ay kailangan nilang magbayad ng mahal. Mga uod sa silid kahit na nakita nila ang inang demonyo na binugbog hanggang mamatay ng mga taga-nayon. Ngunit naaalala pa rin ito ang bilin ng inang demonyo. Huwag patulan ang mga taga-nayon. Hindi inasahan ni uncle ko na ang uod ay may ganoong side human. Hindi ang brutal na kalikasan gaya ng sinasabi ng mga taga-nayon. Kaya iniuwi niya ang uod. At sinabi pa sa aking anak na laruin ito. Tao ka ba? Tumahimik ka, ngunit ang uod ay nawalan ng ina at ayaw makipag-usap. Dahil ang demonyong uod ay ipinanganak mula sa isang babae na tumagal ng 30 taon. Kaya mahilig itong kumain ng tribute. Nasaan ang nanay mo? Pagbanggit sa kanyang ina, agad na napaiyak ang uod. Dahil kagabi, nakita niya ang kanyang ina na binugbog hanggang sa mamatay ng mga taga-nayon. Ang tanging alaala ng kanyang ina ay ang kuhol sa dagat sa kanyang harapan. Kasabay nito, alam ng guro na inampon ni uncle ko ang demonyong uod. Agad siyang nagalit. Sa isip niya, ang demonyong uod para ipaghiganti ang kanyang anak. Ayon ay pinalaki ni uncle ko. Sinamantala niya ang panahong naglalaro sa gubat ang uod at ang anak ni tiyo ko. Nagbuhos siya ng dugo ng ahas sa mukha ng uod. Agad nagisingin ang brutal na katangian ng demonyong uod. Pagkatapos ay kinuha ng medium ang uod at ang anak ni uncle ko pabalik. Nakita ng daluyan na naging kasangkapan ng paghihiganti ang uod. Agad niyang sinunog hanggang mamatay ang mga nakilahok sa pagsunog sa kanyang anak. Dinala ang lahat sa bangin upang sunugin hanggang mamatay. Bukod dito, ganap na inihanda ang mga kabaong para sa kanila. Alam ni tiyo ko ang nangyayari at agad na huminto. Sapat na ang mga patay na dumating. Nakahanda na ang kabaong para sa iyo. Nang matapos magsalita ang medium, agad siyang nagsindi ng apoy sa paligid ng mga taga-nayon. Nang makita iyon, mabilis na sumugod ang uod ng aswang patungo sa grupo ni Uncle Ku. Natakot ang lahat at agad na binaril ang demonyong uod. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sumugod ang matigas ang ulo ng demonyong uod at madaling nakaharap sa kanila. Nakikita na ang lahat ay walang laban. Sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang umalingaw-ngaw ang kalangitan sa tunog ng mga kuhol sa dagat. Naririnig ng demonyong uod ang sea snail na iniwan ng kanyang ina at gumawa ng tunog. Agad nitong ibinabalik ang katwiran, pinalaya mula sa kontrol. Ang nangyari, ito ay ang anak na babae ni Uncle Ko sa kabaong na hamihip ng sea snails noong una, na ibinigay sa kanya ng demonyong uod.
Nakita ng medium ang gayong mga uod at mga demonyo na hindi napapailalim sa kanyang kontrol. Galit niyang itinadyakan ang paa sa kabaong. Gusto kong mahulog at mamatay ang kabaong, anak ni Uncle Ku. Nang makita ito ni tiyo ko, sumugod siya upang subukang pigilan ito. Ngunit nahulog pa rin sa ere ang kabaong at malakas na tumama sa lupa. Naisip na ang anak ni Uncle Ko sa kabaong ay namatay. Sa hindi inaasahang pagkakataon, agad na nilabanan ng demonyong uod ang kabaong sa apoy.